So eto na nga mga sangkay, ang dami po ngayong nagsasalita tungkol po sa naging statement ni Vice President Sara Duterte at maging ang Senate President na si Chis Escudero, hindi rin po nakapagtimpi. So usapang politika tayo ngayon mga sangkay, ang tindi po ng kaganapan ngayon no? Lumalala po itong sigalot ng politika. Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.31 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At kung isa kang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Okay ba yun, mga sangkay? Kasama po yun yung mga lugar. Okay, eto nga po ang balita. Dismayado daw po itong si Chis Escudero kay VP Sara. Actually, di lang po si Chis. Marami pa pong iba. Meron nga po isang pari. Pinagalitan po si VP Sara. Pinagalitan po ng isang pari, mga sangkay, dahil nga po sa kanyang ginawa na dapat daw sana hindi ganun po yung kanyang reaksyon, lalong-lalo na po maraming mga bata ang nakakapanood. O, panoorin po natin. Samantala, dismayado si Senate President Chis Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Sa mga sangkay, sa sigalot na ito, kung papansinin po natin, hindi po talaga nakikipagbalyahan ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit maghanap po kayo sa YouTube, mga sangkay, ng any banat against kay VP Sara, wala pong ganun si PBBM. Ang isa lamang po sa naaalala ko mga sangkay na sinabi ni PBBM nung tinanong po siya, isa pong normal na reaksyon ng isang kaibigan. Nung tinanong po siya na, sabi ni VP Sara, hindi naman pala talaga kayo magkaibigan simula pa noon. Nasabi ni PBBM, maybe na-deceive ako o naloko ako. Yun lang, mga sangkay. But after nyan, wala pong ibang binato. Pero eto, mga sangkay, si VP Sara, ang dami po. Maging ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, hindi na rin po nirespeto. Balak pang hukayin at itapon daw doon sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Doon lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Grabe. Hindi ko alam bakit ganito na magsalita si Vice President Sara. Hindi, actually guys, hindi ko siya kilala mga sangkay ng gusto, hindi po tulad sa mga Dabawenyo, na kilala po talaga nila si VP Sara. Kasi matagal po nilang naging leader po yan. Pero tayo, magugulat tayo guys. Bakit ganito po magsalita ang isang vice presidente? Very unprofessional, mga sangkay. At baliban dyan, sobrang lala na mga pinagsasasabi. Alam nyo guys, halos lahat ng tao ngayon na to turn off kay Vice President Sara. At ang iba pang mga politiko. Kasi alam nyo guys kung mayroon po silang sigalot ni PBBM, dapat hindi na umabot sa punto na nagpa-press con. Kasi masisira po si VP Sara dito. Diba? O, eto, tingnan natin. You see? Tingnan nyo. Sabi po niya mga sangkay. I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Miguel, huhukayin ko yung tatay ninyo. Tatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta Grabe, no? Kaya nga ang reaksyon natin dito, mga sangkay. Seryoso ka? Winalang hiya mo yung Pangulo na may malaking ambag sa Pilipinas?
na nagpagawa ng mga higanting proyekto sa ating bansa na until now, nakikinabang ang sambayan ng Pilipino? Ganun ba yun? At sabihin na po natin, mga sangkay, na okay, ibang tao yung tinutukoy niya. Halimbawa na lang, hindi presidente. Dapat nagbibigay galang ka pa rin. Kasi isa kang vice-presidente. At maliban dyan, mga sangkay, pumanaw na po yan. Wala na pong laban yan eh. Di na sasagot yan. O doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. You see, mga sangkay? You see, masisira po dito si VP Sara. Ito po yung pangit na ginawa ni Vice President Sara ngayon. Abangan po natin yung susunod na survey, panigurado, bagsak, malala po yan. Sigurado yan. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Ayun, sa madaling sabi, siya po ang tatamaan dyan. Siya ang tatamaan, mga sangkay. Kasi biruin mo, ang daming nakakapanood. Buong Pilipinas po yan. Isa po sa opinion dyan, mga sangkay, isa pa sa opinion ko, yung sinasabihan po niya na isa pong bata na hindi nabigyan ng relo, yung sa PMA. Alam niyo, mga sangkay, ang tingin ko dyan, siya po ang nagpahiya. Hindi po si PBBM. Kundi siya mismo. Kasi bakit pa niya brinodcast? Diba? Ngayon, kitang-kita pa yung mukha ng taong yun, mga sangkay. Siyempre, may mga kapitbahay po yun, may mga kakilala po yun. Hindi nabigyan ng relo. Kasi mga sangkay, yung pabigay-bigay ng relo, pinauso po yan ni Tatay Digong noon. Malamang, mga sangkay, yung suot ni PBBM, pagkakaalam ko, yung suot po niyang relo, isa po sa mga mamahaling relo, nasa 4 million po ata yun. Alangan namang ibigay po yan, mga sangkay. May ano po yan, may sentimental value na hindi po basta-bastang bibitawan, mga sangkay. At saka magkaiba po ang Marcos at saka Duterte. Magkaiba po, wag po natin parang kinukumpara kasi ng iba, Diyos mio marimar. No guys, magkaiba. Kahit anong gawin natin, magkaiba. So ngayon, siguro naisip po ng graduating ba yun? O graduation yun, mga sangkay, di ba? Naisip po siguro niya na baka kagaya ni Tatay Digong ibigay din sa akin. Siyempre, hindi nabigay ni PBBM. Tinanong pa nga po, di ba? Bakit ko ibibigay yung relo ko? Ngayon, mga sangkay, hindi na po natin alam kung totoo pa yung kwento ni VP Sara na yung nagtatawanan. Kasi kwento niya po yun eh. Kwento niya po yun, mga sangkay eh. Pero hindi po natin alam yung totoo kasi hindi naman rinig po sa camera eh. Diba? Pwedeng sabihin na po natin, gumawa na lang siya ng kwento para magmukhang kaawa-awa yung bata. Pero guys ang epekto nun, kawawa po yung batang yun. O yung kung sino mang taong yun. Kasi syempre, si VP Sara ang nagpahiya sa kanya. Hindi po si PBBM, si VP Sara. Kasi nakatelevise na yun buong mundo eh. Wala nga alam ang buong mundo dahil po dyan, mga sangkay, kung anong nangyari nung graduation na yun. Pero nung brinodcast ni VP Sara, ayun, mga sangkay. Doon nangyari yung breakdown. At kawawa naman po kung sino man yun. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Diba? Hindi mapagpatol. So dito, sabi ko sa inyo, mga sangkay, masisira po talaga dito si VP Sara. Diba? Makikita niyo, mga sangkay, masisira po siya dito. Hindi pinapatulan ng pamahalaan eh. Ito po yung kaibahan ng professional at unprofessional. Guys. Pero ang ilang kongresista na babahala
sa mga binitawang salita ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat itigil na ng DISE ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Ayan, mga sangkay. Yun yung dapat ipaliwanag. Liit naman ni Zambales 1st District Representative J. Conghun, itigil na ng DISE ang pambubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng Kamara ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar. Nagbabalita mula sa... Yun yung dapat masagot. Diba, mga sangkay? So, medyo ano to, ewan ko anong kahihinatnan nito. Pero dito, talagang sira ang pangalan dito ni Vice President Sara Duterte. No? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Dito nag-upload po tayo ng magagandang content. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.